porket ikaw ang bida dito. Hindi ka maging malinaw sa kung ano ba talagang pakay mo. Doon lang siya sa sulok palagi. Kasi siya yung unang-unang lalaki nagpasakit ng ulo ko dito. Isang kulit niya eh. Minsan akong gumagawa ng Grabe naman. Kasi po magkaklase kami niya. Mas lalo siyang maging masama. Mga kapuso, welcome to Maka Secret Garden. So ayun na nga mga kapuso, ang nanalo. I mean, ang pinakamaraming votes sa Maka Secret Garden first episode last week. Walang iba kundi si Elijah Alejo. Si Mayan. Mayan. Si Clifford. Si John Clifford. Si Sean Bisagas. Si Marco. Sean Lucas. Sorry, Josh. JC. He knows why. John Clifford. John Clifford. Para sa parusa niya, kakain siya ng chocolate with ketchup. Sarap. Kailangan niya pong ubusin yung kalahati. Sabihan mo ah. Sinong bumoto sa akin? Sinong bumoto sa akin? Tatandaan ko yung mukha niyo. Huwag shake para... Next week guys, babawi. Kahit hotdog, hindi ganito kadami yung ketchup. 3, 2, 1! Go! Ang kalat! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Aray! Dahil si May ano next sa... Sa disa! Ba't ako kasali? Pangalawa na eh. 2, 1! Hindi pa nag-uusan kami sa Clifford. At least sinimulan ko na. Kasi alam kong exempted na ako sa next week. So, good luck sa paparusahan sa next week, guys. Sino yung bumoto sa akin? Si Olive. Hindi pinanood yung video! Hindi, pinanood ko yun. Hindi, pinanood ko. Si Olive. Uy, hindi na. Wala. Si Mayan. Uy, mali ako! Hindi siya! Hindi ka niya pinoto. Si Bryce. Eh, tsaka ito. Yari kayo sa akin next week. Bobotohin ko pa yung lahat. Of course, kakantahin ko yung Maka theme song. Makakakita rin ng bahaghari, anumang bagyo ang dumaan, makakapunta din sa tamang paroroonan. Maka. Ay, ang romantic na. Hi everyone! Ako po si Shanti, gaganap bilang Shanti Villanueva dito po sa Maka. What's up mga kamaka? My name is John Clifford playing JC Serrano. Hello everyone, my name is Bryce Eusebio. You can call me Bryce. I'll be playing the role of Bryce E. Hernandez dito po sa Maka Season 2. At ako naman po dito si Sean Rodente. Ako po pala si Sean Bisagas. At abangan niyo po ang aking making character dito po sa Maka. So, ang character ko po sa Season 1, ako po yung nanggugulo po sa mga grade 8 students sa grupo nila, Zef. Nakata ka ba? Di pa yata kita narinig eh. Siguro, na-threaten po ako kay Zef dahil nakitaan ko po siya ng potential at talent. And hindi ko matanggap yon dahil gusto ko ako yung nagsashine sa school namin. Ako yung parang queen bee sa school. During Maka break then, I had a schedule din sa Lapilus. So, we had a promotion sa Japan. And ayun, I had to spend time sa Japan with my members. And then I spent Christmas with my family. And yeah, it was pretty fun. And although a little bit busy, pero enjoy naman. For this season 2,
Actually, gusto ko pong parang ma-explore pa yung character ko. Kasi sa season 1, I always showed the bully side of me, the mean side of me. And this time, parang curious din ako sa pagdadaanan ng character ko dito sa season 2. Hindi pa natin alam. Hindi natin alam, baka at some point maging mabait siya or mas lalo siyang maging masama. Oh, Jude! Samo kayo! Samo ka ninyo eh? Ano? So ayun guys, si JC Serrano, kung napanood niyo yung journey niya, at the start, matatakutin pa siya, madami siyang fears, tapos ayaw niyang i-surpass yung mga fears na yun. So kung nasubaybayan niyo talaga yung journey niya, parang daming breakthroughs for JC. Like yung confrontation scene niya with his mom, doon niya talaga napakita yung strength niya na kaya niyang lumaban para sa sarili niya. And syempre, JC will continue to be the sweet and soft boy ng Maka High. And dito going into season 2, feeling ko mas lalakas pa yung loob niya. So yun guys, after nag-break yung Maka, sakto na pag-taping ako sa Lolong season 2. Which is airing already, so sana po manood kayo every Monday to Friday, 8 PM sa GMA Primetime. Ashley Salonga! Bryce! Kasi tayo kay Mom Padillo! Uy! Uy! Bryce ay masayahin naman siya. He is kind, di naman siya masama. He is also kind of normal student. Pero meron siyang palaging gusto patunayan. And merong kulang sa kanya. Maraming kulang sa kanya. Yun ang sigurong tingin ko na kung paano magiging relevant to sa maraming tao at kung paano makaka-connect ang mga tao sa kanya. Halos lahat naman tayo, meron tayong sarili nating insecurities, sarili nating struggles sa sarili natin, and siguro matututunan natin kay Bryce is parang mali na i-try fulfill yung mga pagkukulang natin para sa sarili natin. Sa character ko na si Sean Rodente ay isang bully na gusto na magbago. Kasi dapat supposedly grade 11 na siya. Tapos ngayon grade 10. Baga gusto na niya magbago, gusto na niya gumraduate. Gusto niya umiwas sa gulo. Although dati talagang palaaway, kilala na bully. Kilala sa school nila na kinakatakutan siya. Pero ngayon, gusto na niya magbago. Gusto niya pakita na mag-spread na siya siguro ng positivity sa school. And mag-iwan siya ng magandang marka sa school and sa mga classmates. Siya magiging kuya naming mga grade 10. Kuya. We listen and we don't judge. Sinasabi ko na I'm on a diet pero kumakain ako ng chocolate patago. We listen and we don't judge. Pag sarili kong gamit, ano po ako, super OC ako. Meron pong isang time na nag-shoot kami, meron po akong shoot na isang movie. Tapos inaayos po ng mom ko yung gamit ko sa maleta. Eh ako, gusto ko parang yung mga damit na talagang nakatiklop ng maayos. Kahit pag may tinanggal ka, ibabalik mo ng ganon. Eh si mami, parang sabi niya, pauwi naman na, paakap na. So nilagay niya lang yung mga damit doon, tapos basta niya lang sinuksok, tapos dinizipper niya. Eh hindi magsara. So parang yung OC ko, parang nati-trigger siya. Binuksan ko ulit, sabi ko, ma, hindi ganyan, ma, hindi ganyan. Sabi ko, hindi nga, pinapagalitan na ako, pero yung grudge ko talaga, hindi ba? Kailangan ko talaga ayusin. Parang iisip-isipin ko siya pag hindi ko siya naayos eh. So kailangan on the spot, aayusin ko talaga siya. So ayun, we listen and we don't judge. We listen, we don't judge. Hanggang ngayon, di ko pa rin kaya matulog mag-isa sa kwarto. Kasi natatakot ako sa mga multo. We listen and we don't judge. Ang pinakamatanda na cast member ngayong season ito. We listen and we don't judge. We listen and we don't judge. Pag kunyari kainan, parang gustong-gusto ko lagi kumakain. So parang pag may last piece na lagi sa plato, parang gusto ko talaga kunin yun. Parang minsan wala talaga ako hiya, kinukuha ko talaga. So madalas ako talaga yung kumukuha nung last piece sa table. We listen and we don't judge. Alam ko mali.
Okay, next. Sa mga bago po naming kasama, na-meet ko sila sa meeting for the second season, yung meeting po ng cast and everything. They seem like very fun to be with. Parang nadagdagan po ng kulit and energy yung barkada po namin from season 1 cast ngayon. Parang nadagdagan po kami. I feel like it's gonna be fun. And at that same day, nung nag-meeting po kami, we had like dinner together. Although hindi kompleto, pero I got to talk or like got to chika some of the new cast, like sila Elijah, sila Josh, and yeah, they seem really nice and fun. And I'm excited for more kulitan with the whole cast. Feeling ko makakasundo ko si Elijah, of course. Kasi girl, so hindi may iwasan sa barkadahan niya, magkakasama yung mga boys at magkakasama yung mga girls. The moment na nag-meet kami ni Elijah, and super chika na niya agad sa akin. So, ayun, parang gumaan po agad yung loob ko sa kanya. Baka mahirapan akong makaklose yung mga boys. Like, just all of them. Yan, sila Sean, si Josh, tsaka si Bryce, the others. So, yeah. Kasi yung, like sila Marco before, nung nagtitaping kami, sila agad yung nang chichika sa akin nun eh. So, naging kaklose ko sila. So yun, if gusto niyo akong maging kaklose, chikahin niyo ako, guys. Don't worry. Hi! Ako si John Clifford. JC na lang for short. Sa mga bago nating kasama, super excited talaga ako kasi, ayun nga, matagal ko na silang gustong maka-eksena. Nakaka-eksena ko lang sila sa acting workshop. Sila Bryce, sila Josh, never ko pa yan naka-eksena. So, now, finally, magkakaroon na kami ng mga scenes together. So, super excited talaga. Sa mga bago, feeling ko yung pinaka makakasundo ko is si Bryce and Josh. Kasi, ayun nga, nakasama namin ni Marco yan sa Sparkle Teens dati. So, parang reunion namin dito yung Maka. And super looking forward ako sa mga eksena na mangyayari. Feeling ko ang medyo, hindi naman matagal talaga, pero siguro yung last na makakasundo ko is sila Chovy and MJ. Kasi, ayun nga, sila Josh tsaka Bryce, na-meet ko na yan dati, mga tropa ko na yan dati. Pero si Chovy and MJ, never ko pa na-meet. Pero, first impression ko sa kanila, sobrang bait talaga nila. Lalo na sa set, parang chill vibes, ang happy vibes sila. So, ayun, looking forward to get to know them more. Ang first impression ko sa OG Maka, yung mga Maka ng Season 1, kasi grabe talaga pinagsamahan nila nung Season 1. Nag-translate yun kung paano nila kami i-welcome, kaming mga bago. Hindi namin na-feel na, oh, solid sila pero sila lang. Hindi, sinasama kami. Tapos, talagang good vibes lang. Which is, yun yung isa sa mga gusto ko. Thank you, Maka Season 1, OG. For me naman yung OG na Maka-cast talaga, very welcoming. Kumbaga, before pa kami magkaroon dito, yung taping day natin ngayon. Talagang may GC. Kumbaga, talaga sila sa GC. Papafeel nila sa'yo na part ka na, okay, you're part. And at the same time, maging comfortable ka. Ayaw nila ipa-feel sa'yo na left out ka. So yun, sobrang na-appreciate namin yun. Like, lalo na kami bago. Siyempre kami may kisama sa kanila. And very, welcoming yung pinapakita nila sa atin. So yun, thankful din kami talaga sa OG Maka. Lagi silang tatanong, kunyari, may nauna na dito sa location. Kunyari si Zef kanina. Tatanong kayo, saan na kayo? Pero dito na ako. Yung mga simpleng ganun. Siyempre, kaming mga bago, mas nagiging open sa kanila. Mas lumalambot ba kami? Makakasundo. OG. Name drop. Hindi ako nga, para sa akin kasi, halos kakilala ko na rin most of them. Like, si Clifford, si Marco, si Josh, magkakasama kami sa Sparkle Teens. Si Sean, kaibigan ko na rin. Si Sean Lucas. Si Olive, kasama ko sa show namin dati. Ngayon, ongoing pa rin yung Forever Young. Hindi rin ako pwedeng pumili kasi magtatampo sila. Pero syempre, mga nakakilala ko na. Before, sila yung comfortable na ako talaga sobra ngayon. Pero nonetheless, ang importante, alam kong makakasundo ko lahat. Lahat sila mababait na tao. Outside and inside work. So, yun, very excited talaga ako dito sa new season ng Maka. Yes, sir. Ang feeling ko hindi ko agad makakasundo is yung mga girls.
Yung mga hindi ko pa nakaka-work din kasi. I think hindi ko pa kasi na nakaka-work si Zeph, si Mayan, tsaka si Shanti. Yung tayong boys naman, nag-click kagad tayo sa pictorial pa lang. So, with the girls naman, they have their own, they have their own group eh. Kumbaga, hindi rin naman natin sila masyado nakausap. And at the same time, tayong boys, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Sa mga TikToks natin, di ba nag-TikTok kagad tayo. Pero wala naman akong sinasabi na hindi namin makakasundo. Kumbaga, through time din talaga. Pero mas madali lang kasi kami makasundo ng mga boys kaysa sa girls. Kasi ganun talaga, may hiya pa kami. Yun. Pero, yun, para sa akin, medyo mahihirapan pa ako maka-close is yung maka-girls. So, yun. Pinapawisan ako, tol. Na-hot seat kami. Guys, welcome to Maka Secret Files. Nangingi siya ng advice kasi bullied daw siya nung lumipat siya ng new school. Try to focus on yourself. Man, parang masama sila. Di ba? I mean, hindi naman necessary na i-bully ka nila kasi hindi naman talaga kasi tama yun. Pero, yun yung mali nila eh. Yun yung kulang sa sarili nila. Alam nilang, di ba? Alam nating lahat na mali ang pambubuli pero ginagawa nila. So, mali sila. So, yun na isipin mo. At least ikaw hindi ka nambubuli, mabuti kang tao. Di ba, nare-respeto mo yung mga taong kasama mo. Di ba? At saka, mabuti kang tao, yun ang pinaka-importante, tandaan mo yan. So, the next time you step up dun sa school na yun, hayaan mo sila. Parang, di ba, wala namang kwenta yung pinagagawa nila, yung isip nila mali eh. Di ba? At least ikaw alam mong tama ginagawa mo. Yun lang, siguro ma-advise ko. Marami pang, di ba, marami pa kaming ma-advise sa'yo. Pero para sa akin, yun na lang muna. Yun na lang muna ang tandaan mo. For me kasi, as someone na hindi naman naka-experience, pero witness ako sa mga iba-ibang klaseng bully sa school ko dati. Okay talaga na may papatunayan ka sa sarili mo, hindi para sa kanila. Kumbaga, mag-excel ka sa academics, kumbaga to gain confidence para sa sarili mo. Join varsity team para kahit papano magkakaroon ka ng, yun nga, sabi din na Bryce, outlet, mga singing club, i-diverge mo yung sarili mo sa iba't ibang klaseng activities, pero wag ka magbabago para sa ibang tao, lalo sa mga bully. Ang gusto kong makaranas ng punishment next week, dahil show mo to, alam kong madami ka ng pinaghirapan, pero hindi porket ikaw ang bida dito. Ay, hindi. Bida ka dito, kaya dapat ikaw rin ang bida pagdating sa Paris. Sorry, Zeh. Sorry. I'm so sorry. This is what you get for making me jealousy. Tissue, please. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Olive May. Kasi medyo tumatahimik na siya. And nasa kabilang side na siya ng friend group eh. So, para medyo kalaban na namin siya. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week, si Sean Bisagas. Feeling ko ang nonchalant niya. Tapos gusto ko ulit makita kung paano siya mairita, ganun. Kasi di niya pa pinapakita eh. Andun lang siya sa sulok palagi. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week, walang iba ay ang inyong idol na si Marco Masa. Kahit minsan nasa kumakain kami ng gugulat, tahimik ka minsan ng gugulat, lagi na lang inaasar ka, di ba? Humanda kayo sa akin kasi babawi na ang inyong bangus girl. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Ashley Sarmiento. For some reason, okay, ang gusto ko lang talaga sila makitang maparusa. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Ashley Sarmiento. Guys, daming sinasabi ni Ashley. Alam mo yun, para naman may moment of silence naman kami. Alam mo yun, may oras na manahimik naman siya. So, gusto ko si Ashley yung makatanggap ng parusa. Gusto kong makaranas ng parusa next week
ay si Marco ulit. Kasi hindi ako makapag-eksena ng maayos kapag siya yung ka-eksena ko. Kasi kapag nakikita ko siya, like kapag nagkaka-eye contact kami, automatic tumatawa kami pareho. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Elijah. Kasi siya yung masama niya sa amin dito eh. So, deserve niya. Ang gusto ko makaranas ng parusa this week ay si Mayan. Kasi ang kulit niya eh. During set, ang kulit eh. Natutulog ako, ginigising ako eh. Kaya, Mayan, this punishment for you. Ang napili kong makakatanggap ng parusa next week ay si... Walang iba kundi si Shan. Si Shan na nonchalant, na hindi ko maintindihan kung kaibigan ko ba o hindi. Para sa akin, deserve mong maparusahan kasi hindi ka maging malinaw sa kung ano ba talagang pakay mo. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Ashley. Sa lahat ng pwedeng makaranas ng parusa, feeling ko, si Ashley din yung maraming boboto sa kanya. So, yeah, isa ako sa mga bumoto sa'yo, Ashley. Sorry. Next on Maka's Secret Garden. We listen and we don't judge. Binabaliktad ko yung underwear ko no, hindi ko siya kagad nilalaban. Oo, sabi niya sa akin, hindi na po niya agad nilalaban yun. Basta makatatlong araw yung underwear niya. Pag hindi na papawisan, okay. Wala, di na mamansin si Jeff dati. God, di siya namamansin. Introvert po kasi talaga ako. As in, sobrang introvert ko. Like, kaya kong magstay sa unit ko nung buong taon. Ganun. Ganong levels. So, hindi ko rin alam bakit ako nandito.